I-remind tayo ni Paul sa makatuwid, my dear brothers and sisters, stand firm. Bakit niya sinabing mag-stand firm tayo? Number one, kasi may problema. Sa makatuwid, tumayo ka ng may firm na paninindigan sa buhay. Alam niyo mga tao na hindi firm sa kanilang desisyon? Mamaya oo, mamaya hindi, mamaya oo, mamaya hindi. Ang hindi firm sa kanilang desisyon, mamaya excited pagpunta ng church, nakakita lang yung best friend, hindi na pumunta sa church. Ang isang tao na firm siya, ganyan yan eh. Hindi siya pag ganun-ganon, natawag yan, chacha. Pag sabi kaya sinabi ni Pablo ito dahil alam niya malikot ka. Pinapaalala ni Paul sa atin, therefore, mga kapatid ko, tumayo kayo. Ano ba yung firm sa Tagalog? Tumayo kayo ng may katatagan sa sarili nyo. Lahat tayo dumaraan sa problema. Walang hindi dumaan sa problema. Pag hindi ka dumaan sa problema, abnormal ka. Hindi dito sinasabing Kristiyano ka na, wala ka ng problema. The more na marami kang problema. Pero ito tandaan mo mga kapatid, the more na marami kang problema, the more ang Lord na magbibigay siya. The more na nauubusan ka, the more na bibigyan ka ng Panginoon. Ba't ito sinasabi sa atin? Tumindig ka, huwag kang patitinag kung ano man yung sitwasyon na meron ka. Ito po yung word ng Lord. Naalala ko, Thursday night, nag-usap kami ni Pastor Peter sa likod, sabi niya, Pastor, the church is moving forward. Yes, my dear daughter, sabi niya. Naalala ko, so, paano yung mga kapatid ko? Paano yung mga tao sa church? Lord, please, sabi ko, maging firm sila ng pananampalataya kasi ang Lord magbibigay sa bawat isa ng kakaibang promotion. Ang Lord, hindi ng Lord lalagpasan. Hindi ka ng Lord lalagpasan. Ngayon, kung hindi ka firm sa desisyon mo na pumunta ng church every Sunday, pag hindi ka decided sa sarili, hindi ka firm sa desisyon mo, kahit anong sabihin ng Lord sa'yo, matatangay ka. Lahat na kausad na, lahat na promote, ikaw mapagsiiwanan. Kaya ito pinaalala sa atin ni Pablo, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm kahit anong sabihin ng sitwasyon, kahit anong sabihin ng pamilya mo, kahit anong sabihin ng katabi mo, stand firm ka lang. Ang taong stand firm, ang taong may paninindigan, ang taong hindi patitinag, malayo ang mararating. Yun lang yung mga tao na makakarating sa kanilang success sa buhay. Noong pong nag-decide ako last week na maghanap ng amo, yung ibang mga Pilipina, talaga nag-enjoy ako bawat bumababa doon sa building namin. Nagtatanong ako, sabi ko, may alam ka bang amo? Ano bang gusto mo? Sabi ko, gusto ng 5 days. Ano pa? Wala naman yata yan dito sa Hong Kong. Pero hindi ko siya pinapakinggan, talagang firm pa rin ako. Kasi lahat na nakakausap ko, lagi silang nagtatanong sa akin, okay ka lang ba dyan sa hinahanap mo 5 days? Wala yan dito sa Hong Kong. Meron na siguro ilan lang. Pero hindi ako patitinag, desisyon ko yun eh. Ganila kasi alam ko may Lord ako, hindi ako patitinag. Ang dami nilang sinasabi. Kahit tinawagan ko yung kapalit ko, sabi ko, hanapan ko ng amo 5 days lang. Sabi ko, anong lakas ng loob kong sabihin? Because alam kong firm ako sa desisyon ko na ibibigay ng Panginoon. Pag yung firm na desisyon mo ay talagang kay Lord at galing at para sa Lord, hindi mahirap na ibigay ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, sa makatuwid, huwag kayong patitinag. Hindi ko alam kung anong situation mo. Kung mabigat na yung situation mo, maya-maya umiiyak ka, maya-maya namumblema ka, pati church tuloy, excitement mo na sa church na pagpunta, dinadamay mo na. Kasi mayroon kang problema. Pero dito sinasabi, pinapaalala sa atin, kasi alam ng Panginoon na malayo ang mararating. Nire-remind ng Panginoon sa atin, ngayon pa lamang na parating na sa atin yung pagpapala, parating na sa atin yung promotion. Alam nyo po, damo na malayo ang nararating ng church, even kayo sumusunod doon sa promotion. Amen. Sabi dito, let nothing move you. Therefore, my dear brothers, stand firm. Tumayo kayo. Tumayo kayo ng may katatagan. Maraming gagamitin ang kaaway, para hindi kayo matutuloy doon sa success na meron kayo.
At isang na-realize ko dito, personally na-realize ko dito, itong word na ito, actually word ni Pastora to nung Thursday night. Sabi niya, i-preach mo to sa Sunday. Oo nga, nakita ko kahit paano, meron kita naman akong kakaiba. Ang isang magpapatinag sa inyo, kung sino yung malapit sa inyo, yan ang magpapabagsak sa inyo. Kung sino yung alam nyong, akala ko siya na, akala ko siya yung best friend ko, akala ko siya yung tumutulong sa akin, akala ko siya yung tagabay ng utang ko, akala ko. Kaya ito sinasabi sa atin, maraming hahatak sa inyo para hindi kayo makalating sa paruroonan nyo. But ngayon sinasabi sa atin, stand firm. Yung bang ganito, kahit anong sabihin dito sa tenga mo, lalagpas lang ito, huwag mong pakikinggan. Kasi, pag alam mo dapat ganito dapat marunong tayong sumala doon sa mga sinasabi ng nasa paligid natin. Let nothing move you. Walang dapat patitinag sa atin. Let nothing move you. Ibig sabihin, manindigan ka sa sarili mo na kahit anong sabihin nila, hindi ka sasama sa kanila. I'm just wondering why a lot of Christians, ilang years na silang Kristiyano, but at the end of the day, maraming backslider. At the end of the day, pumupunta ng Catholic. Ang dami, until now, Kristiyano na umiiyak, na kung saan akala mo wala silang Diyos. Kaya ito sinasabi ng Panginoon sa atin kasi ang Lord nag-uumpisa ng i-promote ang bawat isa. I tell you guys, kitang-kita ko yung pagkilos ng Panginoon. Kitang-kita ko ang pagkilos ng Panginoon. Even si Pastor Peter sabi nung pumunta kami sa Lights, malayo ang mararating. Sabi niya, in 1 year daw, malayo ang mararating ng RPCC. At mga kapatid, yung layo ng mararating ng church, yun ay dahil sa inyo, na patuloy na naging firm sa desisyon nyo, na no matter what, yes, sometimes bibigay kayo, pero wag niyong hayaan sa pagkaupo nyo, diyan kayo hanggang sa end ng buhay nyo. Yes, by nature, tao pa rin tayo, nasasaktan tayo. But the only thing is that if you decide in yourself, kung ikaw na desisyon sa sarili mo, na kahit anong gawin, na kahit anong sitwasyon, hindi ka patitingan. Yung mga taong may paninindigan lamang ang makakarating doon sa Panginoon. Lahat tayo may promise ang Lord. We have the promise land. Lahat tayo mayroon tayong promise land. But the only thing ang makakarating lang doon ay yung mga tao na marunong manindigan sa kanilang sarili. Always give yourself fully to the work of the Lord. Kanina sabi kailangan maging firm tayo sa ating desisyon. Let nothing move you. Walang makakatinag sa iyo. Kung ano yung desisyon mo, let your decision be your decision. Kasi ang Lord laging nangungusap sa atin. Kaya ito dapat ang mailagay sa puso natin. Once Kristiyano ka, hindi ka na nag-iisa. Dati hindi mo alam si Lord, dati wala kang kasama, dati wala ka sa cell group. Ngayon na nandito ka na sa cell group, dapat maging matatag ka dahil hindi ka lang nag-iisa. Kasama mo ang Lord, kasama mo ang church, kasama mo tayo, kasama mo kami, patungo doon sa patutunguhan mo na kabuhay. Sabi dito, always give yourself fully to the work of the Lord. Pablo is speaking about who you are as far as your Christianity is concerned. Sabi dito, always. Ano ba yung always sa Tagalog? Palagi, hindi lang dahil gusto mong pumunta ng church, kaya ka pupunta ng church. Ang pagpunta po sa church ay hindi po yan by feelings. Ang pagpunta sa church ay talagang galing yan sa puso mo. Always give yourself, ibibigay mo yung sarili mo doon sa kung ano ang pinapagawa ng Lord sa'yo. Lahat tayo, mayroon tayong ginagampanan. May ginagampanan tayo sa mga amo, may ginagampanan ka sa mga anak mo, may ginagampanan ka sa asawa mo, may ginagampanan ka rin dyan sa pagkakaupo mo. May purpose ang Panginoon dyan. But God is reminding us through Paul that always give yourself fully to the work of the Lord. Fully, ibig sabihin hindi lang 50%. Buong buo. Ang dami kaya hanggang ngayon, marami Paradise Christian.
Ibig sabihin ng paralyzed, yung kalahati, buhay, yung kalahati, patay. And I believe wala yan dito sa atin ngayon. God is just reminding us kasi malayo ang mararating natin. Dito pa lamang ngayong darating na Sunday, meron tayong conference, take offers, lahat tayo nakaangat, lahat tayo magpapalaki ng Panginoon. But dito sinasabi, always give yourself fully to the work of the Lord. Iba yung tumatrabaho pa na para sa Lord. Magkaiba ang blessing ng ikaw mismo personally naging part ka as far as the kingdom of God is concerned. Magkaiba yun. So dito sinasabi, always give yourself fully. Ibig sabihin, buong-buo yung desisyon mo kahit obey first before you complain. Ito yung sinasabi ni Pablo sa atin eh. Kahit may problema ka, the show must go. Hindi mo muna pangungunahan ng complain, wala ako sa mood kaya hindi muna ako pupunta ng church. Wala ako sa mood kaya ayaw ko muna mag-self-grouping. Wala ako sa mood kaya ayaw ko muna pumunta sa church. But dito sinasabi sa atin, always. Ibig sabihin, hindi masusunod yung emotion mo, hindi masusunod yung feelings mo, but yung masusunod ay yung plano ng Lord sa buhay mo. Iba, sabi ko sa inyo, iba ang pagpapala ng Panginoon doon sa mga always na laging pumupunta sa church. Iba ang pagpapala ng Panginoon doon sa mga buong-buo talagang desisyon na kahit anong mangyari, hindi ako patitinag, hindi ko... Sometimes, pinagpapalit natin si Lord sa part-time. This is the truth. Sometimes, pinagpapalit natin ang Panginoon. Sometimes, pinagpapalit mo ang Panginoon sa pera. Sino bang may-ari ng pera? Hindi ba si Lord? Kung alam ko lang si Lord ang may-ari ng pera, unahin ko na ang Panginoon.